magdasal at mag-repent. Ito ang ilang retreat houses na maaaring yung puntahan. Una, maaaring dayuhin ang mapayapang lugar ng Kamay ni Jesus sa Lukban, Quezon. Dito matatagpuan ang isang kakaibang retreat house na mistulang Noah's Ark mula sa Biblia. Oo, merong retreat para sa mga charismatic, retreat para sa mga ordinaryong tao, merong retreat para sa mga pare, may retreat para sa individual persons. Ang Noah's Ark ay nasa paanan ng Bundok Banahaw. Meron itong prayer area, dining hall at function rooms na pwedeng pagdausan ng mga special events. Kung ayaw mo namang lumayo, dito lamang sa Loyola Heights, Quezon City ay maaari mo pasyalan ang Cenacle Retreat House. Dito maaari magkaroon ng one-on-one retreat with a spiritual director sa iba't ibang retreat rooms na meron dito. Meron ding labyrinth dito kung saan pwedeng umikot habang nagdarasal at mag-meditate habang nakikinig sa lagaslas ng tubig mula sa kanilang Zen garden. Samantala sa bandang Novaliches naman ay maaari mong puntahan itong Sacred Heart Retreat House. 75 taon na ang retreat house na ito at isa ito sa mga paboritong puntahan para magnilay-nilay. Ang lawak-lawak, kahit 100 kayo nagre-retreat, ang bawat isa makakakuha ng sarili niyang sulok kung saan siya pwedeng tumahimik, pwede siya humagulgol kung gusto niya, walang gugulo sa kanya. Bahagi ng kasaysayan ng nasabing retreat house ay naging garrison ito noong panahon ng Hapon. Ngunit ngayon ay isang tahimik at akmang lugar para magdasal. Meron din itong 5 kapilya na maaaring yung bisitahin. Mga kapuso, ang pagdalo sa mga aktibidad gaya ng retreat ay isang magandang paraan upang lalo tayong mapalapit kay Jesucristo. Sa pamamagitan nito, lalo nating mararamdaman ang presensya ng Panginoon kasabay ng tunay na pagbabago bilang mabuting Kristiyano. Good morning again mga kapuso. Babalik pa rin po tayo dito sa Batangas sa port area. At tulad nga na inaasahan, ayan, tuloy-tuloy pa rin po ang pagdating ng mga kababayan natin na sasakay sa mga barko at sa mga roro para pumunta sa kanilang mga destinasyon. At dahil dyan, isang serbisyong totoo po ang ating inihanda para sa ating mga kababayan. Arn, ano mga ating pamimigay? Kaya kanina, namigay na tayo ng mga bottled water, mga candies at mga alcohols para sa mga pasaherong sasakay sa barko. Ayan, ito mga pinamigay natin, of course, for free yan. Napaka-importante dahil iwas tayo sa heat stroke para sa mga tubig. Tapos, syempre, para iwas din na sa gutom, meron tayong kayo, ito po, ay ng candy. Candies, meron yung mga peanuts, at syempre, para malinis ang ating mga kamay kapag tayo ay kakain, lalo na sa loob nga ng mga barko, ayan, meron tayong alcohol na ibinibigay sa ating mga kababayan na bibiyahe ngayong umaga. So, ayan, nakikita natin ngayon sa ating mga screens, namimigay po tayo. At sa mga pupunta nga dito, marami pa po tayong supply. So, syempre, pamimigay natin yan lahat. Kaya, punta lamang po kayo dito nga sa Batangas port area. At syempre, Arn, importante sa pagbibiyahe talaga, yung tayo ay safe na makakarating. Dapat itong gawin. Correct. Safe tayo makakarating sa ating mga destinasyon. Kaya naman dapat talagang alerto tayo sa mga dapat gawin. Kaya naman ngayong umaga kasama natin si Commander Rodolfo Villajuan, Station ng Commander Coast Guard ng Batangas. Hello po, sir. Good morning Good po. morning, sir. Po naman sa inyo po. Alright, sir, kanina naglibot-libot po tayo dito sa buong port and meron po tayong mga nakausap na ilang kababayan natin na bibiyahe. At tinanong po natin sila kung ano nga ba yung mga paghahandang ginawa nila. Ayan, panoorin po natin, sir. Bilang isang pasahero, obligado ka na tingnan mo yung mga tawag dito, kapaligiran, kung ano ba, sumusobra na ba yung dinadala niyang tao or yung mga bagahe na dinadala or yung may mga kahina-hinala na maaring magdala ng trahedya sa isang biyahe. May instruction naman sila, di ba? So, kailangan sila best, at saka yung kung nasan nandun yung kukunin ko may lifeboat, yung mga ganun. Yung ginagawa namin, mas malapit kami sa life jacket para if ever na, if in case na may mangyari, malapit namin yung ano. Tsaka sa bintana kami lagi nag-stay para hindi masyadong Inaalam. Ayun, sir, nakita po natin, 3 po yan doon sa mga nakausap nga natin. Unahin po natin yung sinabi nung isa, sabi po niya, overloading, yun daw po yung tinitingnan niya mabuti. Tama po ba yun, sir? Pagdating, hindi pwedeng magkaroon ng overloading kasi meron tayong Coast Guard na nakabantay dyan at nagbibilang. So, kung anong capacity nila, pwede tayo lumagpas. Dapat beyond yung pasahero nila sa capacity nila.
Sir, sa isang ordinary po na boat na sinasakyan natin, ilan po ba usually ang dapat lamang na pasahero na nando? Kasi ito, depende sa net tonnage sa isang bangka. Kung meron man nakalagay doon kung 60 passenger ang capacity niya. So, doon lang siya, yung pasahero niya, doon lang malilimits. So, beyond 60 passenger lang ang pwede niya ikarga. So that's the normal boat po, 60 passengers lang. So dapat aware yung mga kapuso natin kapag more than 60 na, kung naku, pag 100 plus na, naku, Ay, naku. dapat maging aware Lulubog tayo na yun. dyan. Now sir, isa dun sa mga nagsalita rin kanina sa mga nakapanayan natin, sinabi, isa pa sa kanilang tinitingnan ay yung pagkuha ng mga life vests, yung mga safety precautions. Tama po ba yun, sir? Kasi ang Coast Guard dito sa Batangas, bago umalis ang isang bangka, nire-require namin na isuot ng lahat ng pasahero ang life vest o life jacket bago umalis ang isang bangka dito sa pantalan po ng Batangas. Yun, sir. Kasi lalo na dito, dahil nga medyo malakas yung alon, napansin ko po kanina, no, ang bilang po ba ng ating mga life vest ay sapat sa mga pasaherong pumapasok? Sapat po yan kasi nagkakaroon po kami ng NPDI bago umalis po yung mga barko. So binibilang po namin ang number ng lifeboat bago sila payagan na bumabiyahe po sa destination nila. Now, so isa pa pong sinabi, parang kailangan daw po ay umupo siya malapit sa bintana. Is it the safest spot po kapag sumasakay sa mga barko or anywhere naman pwede naman po? Hindi naman katulad dito sa bangka kasi lahat naman bintana yan. So lahat ng passenger nakaipo sa tabi ng bintana yan. Ayun. Thank you so much, sir. No, at sa aming pagbabalik, mga kapuso, lilibutin pa po natin tong buong area at syempre aalamin natin kung ano nga ba yung mga paghahandang ginagawa nila para iwas sa mga lalo na ito mga mandurukot daw siya, Ayan, ang mga iwasan salisigang. nyo. Ayan, para makaiwas tayo lalo na nga at magbabakasyon na ang ating mga kapuso. Maraming salamat ulit, sir. Magbabalik pa unang hirit. Unang hirit, ang saya-saya. Unang hirit, unang hirit, unang hirit. Kay saya ng umaga kapag kasama ang unang hirit barkada at CDO Ulam Burger.